Umaga po muli sa bawat isa sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa pag-uumpisa ng ating pananambahan. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inaalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Sabay-sabay po nating awitin ang opening song, How Great is Our God. God in majesty.
Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Kung umaamin tayo sa ating mga kasalanan, marapat lamang na tayo'y humingi ng kapatawaran upang tayo ay patawarin. Lumapit tayo sa Diyos ng may katapatan at mapagpakumbabang loob. Magkaroon po tayo ng sandali ng katahimikan at pagdidilig-dilig. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aray nito na yung binigay upang muli ka naming mapaglingkuran at pasalamatan. Salamat sa kalusugan at kalakasan na yung ipinagkaloob upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Higit sa lahat, O Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil sa pagtubos mo ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa buhay na nagbibigay sa amin ng buhay na hindi nagwawakas. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito po ay marami tayong kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan.
Ayan. So, sa linggong ito po, sa araw na ito ay nagdiriwang ng birthday ang kapatid na Maricel Victorio. March 9, Ian Pangilinan po. Happy birthday. March 10, happy birthday po kay Asel Gonzaga Espoli. March 10 din po si Lola Charing. Happy birthday Lola Charing. March 11, si Calix de la Peña. Kasabay din po ang kapatid na Grace Eslabonda Sigaw. March 12 po ay sabay na magbe-birthday ang mga kapatid na Elsa Daradar at David Galang. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala ng mahabang buhay. Correction daw po, si Ibel ang magbe-birthday, hindi si Asel. Sorry po. Na-confuse ako sa Rosel tsaka sa Rezibel. Okay. So happy birthday po sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Para po sa ating financial report nung nakaraang linggo, tayo po ay tumanggap ng 7,700 at tayo naman po ay naglabas ng 7,569.25. So tayo po ay may natirang 130.08. So salamat po muli sa mga kapatid natin na patuloy at tapat na nagbibigay ng kanilang mga ikapu. Para naman po sa mga upcoming schedules, nagpapatuloy po ang Sunday School ng UCM. Mamaya po alas 3 ng hapon. Junior CUF po ay Sunday din ng 5 p.m. Ang mga kababaihan po ay Thursday 7 p.m. Ang CEN po ay every other Friday 8 p.m. KCKC po ay Saturday 2 p.m. CYF ay Saturday 4 p.m. at CYAF Saturday 8 p.m. At ang midweek service po natin ay nagpapatuloy tuwing Wednesday ng 7 p.m. Gusto rin po nating batiin. Yan, congratulations po sa aming mga kasiyaf na si Gali at si Jane. Yan ang kanilang picture. Sila po ay nagkaroon ng civil wedding kahapon. Tayo po ay nakikisaya sa kanila. Congratulations muli and best wishes to Gali and Jane. Ngayon naman po, tayo po ay pangunahan ng Elder Leo para sa portion na ito. Atin po ngayong pasasalamatan po ang bumubuo po sa multimedia team ng ating pong simbahan. Kung atin pong matatandaan, sa mga nakaraang araw, mga linggo, nakita po natin yung mga video clips at kung anong-ano pa po na nakakadagdag po sa atin pong pagpapaganda ng atin pong pagsasama-sama tuwing tayo nagkikita-kita sa ating pananambahan. Gayun din po, nabibigyan nila tayo ng panahon para ma-update. Gayun din, nagbibigay sila ng mga past na atin pong mga ginawa at pinagsama-sama nila sa iisang mga video clip. Kaya malaki po ang atin pong kasiyahan na natatanggap. Gayun din pagpapala mula sa Panginoon through them dahil po sila ay nagsama-sama upang bigyan po tayo ng mas maganda, updated at mas makabuluhan pong pagsasama-sama ng ating pong pananambahan. Kaya hayaan niyo po sa ngalan po ng ating pong iglesia ang paus-puso pong pagpapasalamat po natin sa mga sumusunod. Si kapatid na Sean Albert Victorio. Palakpakan. Yay! Ganon din po si Jerry James Oliman. Thank you, James. Sa ating kapatid na Ian Pangilinan. Palakpakan. Siyempre, kasama sa ating multimedia si Elsie Joy Daradar. Gayun din si Denden Adelaida and Dionisio. Yay! Ganon din po, kasama dito sa group na ito si Perlin Precious Sasil. Yay!
At syempre, ang ating batikan na si April Grace Moreto. Yay! At syempre, ang ating architect, Glyza Miranda. And last but not the least, kasama sa ating multimedia team, ay ang ating kapatid na Ami S. Montalion. Palakpakan natin lahat sila. Yan. Sila po ang bumubuo ng MCCDI multimedia team. At siguro hindi lang tayo ang nagagalak, kung hindi pati ang Panginoon sa kanilang mga ibinibigay sa ating tulong o blessing para mas mapahayag ang salita ng Panginoon. Kaya po, for this, a-awardan po natin sila ng Certificate of Appreciation sa bawat isa sa kanila. Siguro basahin ko na lang po yung nilalaman ng ating Certificate of Appreciation. Igagawad po natin sa mga nasabi natin mga kapatid for sharing their talents and skills as part of the MCCDI multimedia team during the 103rd anniversary of the UCCP MCCDI celebrated for the whole month of February 2021 with the theme Love Prevails Through COVID, or Christ Our Victory in the Darkness, given this 7th day of March 2021 in Makati City, Philippines. Lumagda ang inyo pong ang atin pong chairperson, Mark Galang, gayon din po ang ating lay minister na si Elder Efren Basena. Palakpakan po natin lahat sila. Lahat yan ay ibibigay kay Sean, kay James, kay Ian po, kay Elsie Joy, gayon din po kay Adelaida Ann Dionisio, kay Perlin Precious Sasil, kay April Grace Moreto, kay Glyza Miranda, at kay Ami S. Montalion. Palakpakan ulit natin sila. Yay! Thank you sa lahat ng effort. Kaya through that, no, hindi lang po Certificate of Appreciation, meron man din tayong pong konting token po para sa kanila. At maaari po nilang tanggapin ang kanila pong tumataginting na gift certificate from, yan, syempre from SB. Meron po tayong gift certificate sa bawat isa sa kanila bilang token na rin po ng appreciation natin. Bibigyan po sila ng konti po mga gift certificates or GCs para po makakapi-kapi naman sila sa Starbucks po. Okay? Muli, isa pang palakpak. Yan. At siguro tapusin natin ito sa pamamagitan po ng pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa paggamit sa mga taong ito para maging bahagi po, hindi lang siguro ng ating 103rd church anniversary, kundi sa mga susunod pa pong mga pagdiriwang natin. Tayong lahat po ay inaanyayahan pong magsitungo. Tayong lahat po ay manalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa iyo, tunay na nagpupuri po kami dahil narito ang iyong mga anak. Sila po ay iyong hinipo at sila po ay iyong ginamit. Maraming salamat po sa mga talento na hindi man nahahayag basta-basta sa araw-araw na aming mga ginagawa, ngunit ikaw po Ama ang nakakakita at ikaw po ang gumamit at gumalaw sa kanilang buhay upang maging bahagi po sila hindi lamang ng aming pong anibersaryo kundi sa mga darating panahon upang mapaganda at mapalawig pa po namin ang pagmiministeryo po namin sa iyong pangalan. Ikaw Ama ang nakakaalam kung ano man ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Bagaman meron siguro kaming kasiyahan ngayon ay may kanya-kanya silang mga dalahin sa kanilang buhay, ngunit naniniwala kami Ama ang patuloy mo pong pagpapala, ang patuloy mo pong pagbibless sa kanilang mga buhay ay tunay na mararamdaman nila. Ikaw nawa Ama ang bahalang lumukob sa kanila araw-araw, Jesus, at hayaan mo na ang Holy Spirit mo, Jesus, ang siya pa ring kakatok, mag-uudyok at tunay na gagamit pa rin sa kanila para sa ikaluluwalhati ng iyong salita. Ikaw nawa ang bahalang magpala sa kanila sa araw-araw nilang buhay at maramdaman nila ang presensya mo sa paggalaw nila mo sa kanilang buhay
upang magamit pa rin sila sa mga darating panahon sa pagpupuri sa iyong pangalan. Mulit-muli, maraming salamat sa iyo, Ama. Ikaw nawa ang bahalang mag-bless sa kanila at itinataas namin ang kanilang panahon, presensya, talento para sa iyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Elder Leo. At salamat po muli sa Multimedia Team. Ay dadako sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng Board of Christian Education. Tayo pong lahat ay manalangin at pong hawakan ang ating mga kabataan kung sila po ay nandiyan sa tabi nyo, at kung wala naman po kayong mga kabataan dyan ay i-raise po natin yung ating mga kamay to bless all the children o ng mga kabataan na bahagi ng ating iglesia. Tunay po, Panginoon, magandang umaga po. Ang mga kabataan po talaga sa iyo ay napaka-espesyal. Panginoon, parati mong pinapaalala sa amin kung even na noon, Lord, nung panahon mo na hindi sila ina-acknowledge, pero ikaw, Panginoon, yung tunay na nag-a-acknowledge sa kanila. Dahil nakikita mo, Panginoon, na ang future, Panginoon, ng iyong kaharian, ang future ng iyong misyon, Panginoon, ay gaganapin ng mga kabataang ito. Kaya, Panginoon, naririto kami, patuloy kong tinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kabataan namin ngayon. Sila ay vulnerable sa panahon ngayon dahil maraming mga restriction ang nagyayari sa kanilang kapaligiran, hindi sila nakakalabas, tapos nagkukulang yung kanilang socialization, hindi rin sila parating may access para makapakinig para sa iyo. Pero Panginoon, sa araw na to, Panginoon, tinataas namin sila sa iyo, proteksyonan mo po sila, Panginoon. Ito pong mga kabataan na to ang muling magbabangon at magpapatuloy ng mission mo dito sa Makati, especially Lord sa Makati. Kaya Panginoon, proteksyonan mo sila, Panginoon, hindi lang sa banta ng COVID, Lord, kundi lalo na, Panginoon, sa banta ng mga gawain ng kamunduhan, ng mga laro, Panginoon, yung mga social media, Panginoon, yung lahat, Panginoon, na pwedeng kumuha ng kanilang mga atensyon para hindi sila magpatuloy sa iyo. Lord, lukubin mo po sila ng iyong banal na spirito, Panginoon. At Panginoon, parati mo pong tulungan sila na bigyan mo po sila ng karunungan, ng wisdom, Panginoon, ang gagaling sa iyo, lalo na po sa kanilang pag-aaral. At Panginoon, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang mga magulang ng mga batang ito. Gayon din ang buong iglesia na naririto, na patuloy namin na araw-araw namin ideklara, ipanalangin ang mga batang ito, na siyang gagamitin mo, Panginoon, upang ang ministeryo mo dito sa dakong ito ay magpatuloy. Kaya Panginoon, parati mong ipaalala sa aming lahat na tungkulin naming matatanda, Panginoon, ang paalalahanan sila, mahalin sila at ipanalangin at ideklara sila sa iyo araw-araw upang magamit mo ang kanilang mga buhay at matuloy kang purihin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinababayaan ang mga kabataan namin ito. Kaya muli, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay pinagkakaloob namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayong lahat po ay magsitungo at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Kabanal-banalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa banal na Espiritu na siya naming gabay at patnubay sa araw-araw naming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na may kakumbabaan, kaya't marapatin mo po na kami pangunahan sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Bagamat kami mga makasalanan, pakalinisin mo po ang aming mga isipan upang kami ay karapat-dapat sa iyong harapan.
Ituwid mo po ang aming mga landasin at maghari ka sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, hindi lingid sa iyo ang mga nangyayari sa aming mundo, ang bawat bansa at ang bawat anak mo. Alam po namin na ikaw lang ang nakakaalam ang lahat ng ito. Batid po namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya inilalapit po namin sa iyo na nanawa maging maayos na ang lahat. Ganun din po ang mga nangunguna sa bawat bansa. Na nawa maging daluyan ng iyong pagpapala na nagmumula sa iyo. Buklodin mo po ang pagkakaisa at kapayapaan at pag-ibig ang bawat isa. Nilalapit din po namin ang mga nangunguna sa bawat simbahan. Punuhin mo sila ng espiritong mapagmahal upang maipakita at maipadama nila sa bawat isa ang katuruan na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat, ang mga anak mong nagugulumihan at nawawalan ng pag-asa. Nawa, Panginoon, sila din po ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa ng layunin na nagmumula sa iyo. At nawa, may laganap ang iyong banal na salita sa bawat anak mo ayon sa iyong kalooban. Ganon din, Panginoon, ang mga anak mo na nasa banig ng karamdaman, ipuin mo at hawakan mo sila upang gumaling at manumbalik ang dati nilang kasiglahan ng kanilang mga katawan at pag-iisip. At ang espiritong magmumula sa iyo ang siyang manguna sa kanilang mga buhay. Ganon din, Panginoon, inilalapit namin ang aming kapatid na Rhea. Nanawa, o Panginoon, may isakatuparan na ang kanyang pagle-labor sa ngayon na nasa ospital po siya. Ikaw po ang manguna sa kanya, Panginoon. At huwag mo siyang pababayaan. Alam po namin na mahal mo ang anak mo ito. Ganon din ang aming kapatid na Julian. Alam po namin na galing po siya sa pandemya. Pero sa ngayon, Panginoon, ang kanyang kaibigan ay nag-positive siya. Kaya hipuin mo pang kanyang kaibigan at nawa hindi na siya makapangawa sa iba. Higit kay Dr. Julia na naging kaibigan niyang matali. Nilalapit din po namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nawa manumbalik ang kanilang kasiglahan at makasama namin sila sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Panginoon, nilalapit din namin ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan at ang bawat isa sa pangalan ng pasaganain mo ang aming mga buhay at nawa ang pag-ibig mo ang siyang manguna sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Which art in heaven,
Can we open our Bible and take a look and read 1, chapter 2, verse 13 up to 22nd. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong pangagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo dito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang ipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito, sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sinabi ni Jesus. Pinagpala na po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Awitin po natin ang Gloria Patri. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Tayo po ay makakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon sa pangunguna ng ating Pastora Sharona Cassia. And good morning po muli sa ating lahat. Naririnig niyo po ba ako ng maliwanag? Alright. Yes. Thank you po. So manalangin po tayo. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at kaming lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. So hayaan niyo po muna na i-share ko sa inyo ang aking PowerPoint. Okay, hold on. Ayan. Nakikita niyo po ba ang aking slide? Okay. Nakikita niyo po ba? Yes po. Yes, thank you. Wala kang maisip na title eh. So, angry na lang. Actually, medyo kinabahan ako dahil sa lahat ng teksto na matataon sa akin, ito pa po talaga yung nabigay sa akin. Okay, so today is the 3rd Sunday in Lent, mga kapatid. Baka hindi na natin namamalayan na ganun kabilis ang panahon, kaka-anniversary lang natin, but today is the 3rd Sunday in Lent. Okay, sa mga ganitong mga panahon, mga kapatid, usual na binabalikan natin yung mga at pinagninilayan natin yung mga kwento at sandali sa buhay ng Panginoong Jesus bago siya tuluyang napako sa krus.
Okay? Usual po yan. Alam natin, libo-libong taon na ang nakakalipas. Sa ganitong mga panahon, tunay na nalalapit na yung panahon kung kailan sukdulan ng patutunayan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Kung ating pong titingnan at babasahin ang ating mga Biblia, okay, ay malalaman natin na talagang malapit na yung panahon na yun dahil ayon sa kwento na nababasa na natin sa mga ganitong pagkakataon, sa tulong na rin ng ating lectionary, okay, ay tungkol na ito sa pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Okay, sa mga ganitong pagkakataon, ito na yung mga topics natin. Okay. Well, may tanong muna ako sa inyo, okay? Sasagot naman kayo dyan. Nakikita ko pag bumubuka yung bibig nyo, pag nakikinig pa kayo sa tanong ko, hindi na, okay? Naalala po ba ninyo? Naalala pa po ba ninyo kung ano yung unang-unang ginawa ni Jesus sa Jerusalem sa kanyang pagpasok sa kainong asno? Ano yung kanyang ginawa nun? Pagpasok niya. Well, bago natin masagot po yung tanong na yan, may isa pang tanong tungkol dyan, okay? Ang tanong ko, ano nga po ba talaga yung dahilan? Bakit nagtungo si Jesus sa Jerusalem kung saan alam naman po natin na yung pagpunta niya doon magdudulot para mapako siya sa krus, right? Alam natin yon. So, ano nga po ba yung dahilan bakit siya nagpunta sa Jerusalem? Siyempre, ayon sa ating stock knowledge, sana may stock knowledge tayo at hindi stock up knowledge. Ano? Ayon sa ating stock knowledge, nagtungo si Jesus sa Jerusalem hindi para magpakapako sa krus. Okay? Huwag niyo akong sasagutin na bakit nagpunta si Jesus sa Jerusalem? Para mapako sa krus. O hindi naman po. Kasi kung nagpunta siya doon, dapat dumiretso na siya sa Golgotha at nagpakapako na siya doon. Pero hindi yon ang kanyang intention kaya siya pumunta sa Jerusalem. Okay? Kaya siya pumunta sa Jerusalem dahil nalalapit na po ang Pasko. Okay, so yan yung sagot sa tanong na yan. Nalalapit na po ang pista ng Pasko or the Feast of the Passover. Okay, alam nyo, itinuturing talaga yan ng mga Jews until now as their main Jewish holiday. Yan yung pinakamahalagang holiday para sa kanila, yung Feast of the Passover. Ano na nga yan? Naalala ninyo kung ano yung meron dyan sa Feast of the Passover, di ba? Pinagdiriwang nila yan dahil inaalala nila yung panahon na sinave sila talaga ng Panginoon mula sa kamay ng mga Egyptians. Remember the story, right? At sa panahon na yan, nagkakaroon ng mga Hudyo, yung tinatawag nga na Passover meal, at yun yung kanilang ginagawa para alalahanin nila, syempre yung panahon na nilagpasan sila nung, alam niyo na, yung si kamatayan, sabi ng mga Tagalog, ng mga Pilipino. Nilampasan sila ng angel of death, di ba? Sa lahat ng mga naglagay ng dugo nga doon sa hamba nila. Alam natin yung kwentong yan, I'm sure. So, makalipas ng maraming taon, yung event na yan ay naging ang kaugalian talaga ng Hudyo na pumupunta sila sa Jerusalem, okay, para i-celebrate yung Feast of the Passover. So at least alam nyo na, meron talagang panahon na nagpupunta ang mga Hudyo at yan, modern na ngayon yan. Pero kahit sa panahon ni Jesus, naging isang malaking holiday na yan. At doon, hindi lang sila pumupunta doon para kumain ng Passover meal. Kung hindi, pumupunta sila doon para mag-offer sila sa temple. Kaya kailangan silang pumunta sa Jerusalem. At yan din mismo yung sagot natin dun sa tanong natin kanina na ba't nagpunta si Jesus sa Jerusalem? Kasi malapit na yung Feast of the Passover. Okay? At yan din mismo yung mababasa natin mula sa teksto. Kung hindi niyo alam yung background na yan, sa binasa ni Ate Marie kanina, basahin po ninyo, sabayan ninyo ako mula dun sa first verse ng ating lectionary ngayon. Sabi, malapit na yung Pasko ng mga Hudyo. Diba? Maliwanag? Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Hindi sinabi na malapit nang ipako si Jesus sa krus, kaya siya nagpunta sa Jerusalem, kundi kaya siya nagpunta doon dahil malapit na ang Pasko. Feast of the Passover. So, maliwanag natin. So, alam po ba ninyo, teka lang, may tanong muna ako sa inyo para makapagpatuloy tayo na maigi. Dapat interactive to. So, sagutin niyo ako dahil nakakapag-lip read ako. Okay? Bago natin pag-usapan yung mga ginagawa nila sa templo nila, gusto ko, tanungin ko muna kayo, ano pang ginagawa ninyo sa templo ninyo? Bakit kayo nagpupunta sa church? Anong purpose nyo? Lalalala. Anong dahilan natin? Bakit tayo nagtutungo sa templo? Kasi narinig natin kanina na kaya sila nagtutungo doon para mag-offer, di ba? Para i-celebrate yung feast nila. Kayo, bakit kayo nagpupunta sa kapilya?
para mang-okray. Hindi. Para may mapuna, para may mahusgahan. Hindi ganon. Siyempre, kaya tayo nagpupunta sa iglesia, sana para sumamba, di ba? Para mag-worship, siyempre. Para magpuri. Papurihan naman natin ang ating Panginoon dahil napakabuti niya. Teka lang po, nagkaroon ng glitch yung aking connection. Naririnig niya po ba ako? Yeah, okay. So, para sumamba, para magpuri, para humingi ng tawad, 'di ba? Ito ba yung mga dahilan nyo? Parehong dahilan ko? Okay? Siyempre, para mag-aral, makapakinig ng salita ng Diyos. At the same time, mag-offer din. At saka, siyempre, eventually, mangako tayo na susunod tayo sa Panginoon. Dapat ito yung mga dahilan nyo sa pagpunta nyo sa church. Meron ba dyan ako nabanggit na nasabi nyo kanina? Meron ba kayo nasagot dyan na isa sa mga nasabi ko? So, yeah. Just so we remember, mga kapatid. Okay. Okay. Nawawala na ako. Feel na feel ko yung aking sermon. Just so we remember, mga kapatid. Alam nyo ba, itong temple na pinag-uusapan natin dito sa ating teksto, yung binasa natin kanina, alam nyo ba, hindi yan yung parehong temple na mababasa natin sa Old Testament. Sino nagpagawa ng temple sa Old Testament? Yung mga nag-aaral ng Bible study natin. Tinuro ko na sa inyo yan. Sino yung hari na nagpagawa ng templo sa Old Testament? Wala ding alam. Si Solomon, si Aring Solomon, 'di ba? Siya yung una nagpagawa ng temple, right? Okay, so si Solomon yun. Pero yung templo na pinag-uusapan natin ngayon, kung nasan si Jesus at nangahagupit, hindi rin yan yung templo na ginawa ni Solomon at hindi rin din yan yung second temple na ginawa naalala nyo na napunta sa Babylon tong mga Jews na to? Right? Na-exile sila. Tapos giniba yung temple na yan. Tapos pagbalik nila, anong ginawa nila? Ni-repair nila yan, yung temple na yan. So they built another temple. They repaired that. Yan ginawa nila. Pero yung templo, kung nasan ang Panginoong Jesus ngayon, hindi yan yung templong yan. Hindi rin yan yun. Okay? Hindi yan yung pangalawang templo. Okay? Ang mga naunang templo na mga ginawa ni Solomon, yung ni-repair ng mga Jews from the exile, alam nyo, pinagigiba yung mga yan. They were both destroyed. Laging nagigiba yan every time na may nagaganap na nakakalungkot na eksena sa kasaysayan nila. Okay? At ang mismong templo na ating nababanggit o naririnig sa kwento natin ngayon, sa teksto natin ngayon, ay yung tinatawag na Herod's Temple. Okay? So, eto yon, yung temple na pinag-uusapan natin ngayon. Nahulaan nyo kung sino nagpagawa. Hulaan nyo naman sino nagpagawa niyang Herod's Temple na yan. Siyempre, walang iba kundi si Herod. Sa kanya nakapangalan. Kung sino nagpagawa, sa kanya pinapangalan yan usually. So, Herod's Temple, dahil si Herod ang nagpagawa niyan. Sabi daw ng mga aklat, alam niyo pag ni-research niyan, etong templo na to yung pinakabongga sa lahat. Okay, sabi daw, this one was grander than the first two temples kasi mas malaki yan, mas bongga talaga. Ngunit kung ang templo ni Solomon o yung templo sa panahon ni Solomon ay ginawa sa parehong intensyon, okay, na meron kayo, yung nasabi nyo kanina kung ba't kayo nagpupunta sa templo, di ba, para magkaroon sila ng lugar kung saan nila sasambahin ng Panginoon. Ang templo na to, sabi ng mga nasusulat, ay hindi ginawa sa mga parehong dahilan. Narinig nyo ba ako doon? Ginawa tong temple na to not for the same intentions. Para saan? Okay. Sabi po ni Bob Deffinbow, hindi ko alam kung tama yung basa ko sa kanya eh. Okay, yan yung pangalan niya. Si Bob Deffinbow. Okay. Pastor po yan, a teacher sa Community Bible Chapel sa Texas. Sabi niya, this temple was built by Herod not so much to facilitate Israel's worship, okay, but as an attempt to reconcile the Jews to their Idumean king. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin niya? Sinabi niya, ibig sabihin, kinonstruct yan ng mga Romans, nung Roma na king nila, na si Herod nga, hindi dahil naniniwala siya sa kanilang relihiyon. Hindi para suportahan sila actually, okay, o plano na niyang magpa-convert at maging Hudyo rin. Kung hindi, pinatayo yan ng hari para magkaroon ng kapayapaan between him and the Jews. Ganda ng intention, no? Pinagawa niya yung templo na yan para magkaroon sila ng, peace. Okay. At so, sa makatawid, he did not build the temple for the glory of God, but for his own glory and reasons. Alam nyo, to be fair naman, lagi tayong patas dito.
kailangan nating matandaan, mga kapatid, na yung mga Romano, okay, yan yung mga Romans, okay, ay, yeah, naghahari sila, they were ruling over the Jews nung panahon na yon. Pero hindi naman talaga sila necessarily kaaway. Okay, hindi naman sila magkakaaway, di ba? Yes, nasa ilalim yung mga Hudyo ng kanilang kapangyarihan. Yes, kailangan nila magbayad ng taxes sa Rome. At pero ang totoo po niyan, yung mga Romans, very tolerant po sila sa mga Jews. In fact, nagpatayo pa nga ng temple, di ba? Oh. Meaning, hindi sila pinipigilan ng mga Romano na gawin at isapamuhay yung kanilang pananampalataya, pero meron talagang tanging hiling lang sa kanila. Ano kaya yun? Na kailangan nilang respetuhin at gawin ang tinatawag na Pax Romana. Okay, what's that? What's the Pax Romana? Okay, anong ibig sabihin ng Pax Romana? Yeah, in other words, that's Roman peace. Okay? Kahit seemingly peaceful, yung title na yan, maka-peace naman dyan, di ba? Alam nyo, hindi yan nangangahulugan na payapa talaga yung panahon noon. Okay, bakit? Ano ba ibig sabihin nitong Pax Romana na to? Sinasabi na ito daw po yung panahon kung kailan nabuhay at namatay. Siyempre, ang Panginoong Jesus, alam natin na yung mga nagpako sa kanya, mga Romans yun, nabuhay siya noong time na yun. At ngunit yung kapayapaan daw na meron sa panahon na yun ay dulot daw ng matinding kalupitan. Yan yung sabi daw. Sabi daw na nagkakaroon lang ng mistulang kapayapaan kasi dinudurog ng mga Romano ang sino mang magre-rebelde sa kanila. Just so you know. Kaya payapa. Kasi lahat ng papalag, wasak. Okay? That's what Pax Romana is. Yan yung uri ng peace na meron ang mga Romans before. So, kung kaya't, eto na tayo, balik tayo sa kwento. Alam niyo na yung background na yan, ha? Balik tayo sa kwento. Kung kaya't, nung naganap yan, okay, ano ibig sabihin yan? Nung naganap yung paglilinis ni Jesus sa templo sa Jerusalem sa galit na paraan, ano ibig sabihin nun? Sinasabi yan na ng trigger po talaga yan ng kapayapaan na mahigpit na pinatutupad ng mga Romano. Siyempre, dahil mukha naman talaga ng gulo ang Panginoong Jesus sa payapang pamumuhay at pagninegosyo ng mga tao sa panahon na yon. Agree kayo doon? Sabi nga peace eh. Bakit nagwawalto dito ngayon, di ba? So, balikan natin muna yung kwento. Balikan lang natin konti kasi ito yung time talaga na dapat nakikinig tayo ng mga kwento na natatagpuan natin sa Biblia. Sabi ni John, sa binasa natin kanina, pagdating ni Jesus sa temple, supposedly mag-aalay siya doon eh. So, yun naman talaga yung dapat na ginagawa nila pag pumunta sila sa temple. Dapat mag-offer siya doon. So, pagpasok niya doon, alam niyo yung kwentong yan, na-sermon ko na rin to one time, nakita niya ang dami nagtitinda. Okay? Alam naman natin kailangan talaga yun kasi saan sila bibili ng offering. Alam, bit-bit ba nila yung mga tupa nila paakit ng Jerusalem, di ba? So, may mga nagtitinda talaga doon, may mga money changers kasi nga galing sila sa iba't ibang mga lugar. So, yung currency na dala nila, kailangan nilang ipa-exchange pa yon. Alam natin kung bakit nandun. Pero, nasabi na rin natin yan before kung bakit ikinagalit ni Jesus yun, di ba? So, ang kwento ni John, walang ano-ano. Okay. Kumuha daw ng lubid at ginawa yung panghagupit. Alam niyo, take note sa apat na synoptic gospels, kay Matthew, Mark, Luke, John, lahat sila kunikwento itong eksena na to, na nagalit si Jesus sa templo. Pero alam niyo ba, natatangi itong si John na kwento, na kumuha pa ng panghagupit. Mamaya basahin niyo yan yung kwento na to, Jesus cleanses the temple from the 3 other synoptic gospels. At makikita niyo, tanging si John lang yung nag-describe. Hindi, may panghagupit yan. Hindi lang yan basta-basta nagtataob ng mesa dun. Kumuha pa muna ng panglatigo yan. So, it was only John who mentioned that. At ginawa na John, memorize na natin yan, pinagtabuyan na niya palabas yung mga nagtitinda, pati yung mga baka, tupa, pinalayas niya yun, sinabog niya yung mga pera, parang New Year. Nagsabog ng pera doon. Okay, pinagtataob yung mga mesa nila, pinagsabihan niya yung mga nagtitinda ng mga kalapati doon, 'di ba? Ayan na. Nawawala ako. Okay. Ito na, sabi daw, anong niyawiyaw pa ni Jesus sa kanila? Alisin niyo yung mga yan! Huwag niyong gawing palengke! Ang bahay ng aking ama! Okay. I can imagine Jesus saying that. Kasi lang naman sabi niya, alisin niyo yung mga yan. Huwag din yung gawing palengke, ang bahay ng aking ama. Pero may panghagupit. Parang hindi sakta, di ba? So, most probably, ganun niya yun na sabi. So, ayon sa kwento ni John, ayan na, naalala ng kanyang mga alagad, ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa inyong bahay, ang tutupok sa akin. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng ito, anong
problema lang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? At sumagot daw si Jesus, di ba? Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sabi ng mga Diyo, 46 na taon namin ginawa ang templong ito. Hindi pala sila gumawa, mga Romans. At itatayo mo lang sa loob ng 3 araw. Ang ganda ng mga sagutan, no? At sabi daw, syempre alam na natin yan, na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalahala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sinasabi ni Jesus. Meaning, ng panahon na yan, di pa sila naniniwala siya. Now, we have known this story for the longest time. Okay, review lang yan. Sabi nga po ng ilan, natatangi daw talaga ang kwento na ito na nagpapakita ng isang galit na Panginoong Jesus. Okay, natatangi daw yan. Okay? Actually, pag ni-research niya, nag-aral kayo about that, may mga makikita kayo ng mga writings about it na binibigyan ng title tong text na to. Alam niyo kung ano? Temple, kala ko Temple Run, hindi. Temple Tantrum. Makabigay ng title. Yan daw yung title niya, hindi Jesus Cleanses the Temple. Temple Tantrum. Yan daw yung title netong kwento na to, according to some writers. So, may tanong ako sa inyo mga kapatid. This is a very interesting question, okay, that I really want you to answer with all your heart and with all honesty. Narinig na po ba ninyo yung paniniwala ng ilan na kapag Kristiyano daw tayo, sinong Christian dito? Tayong lahat. Na kapag Kristiyano daw tayo, okay, dapat daw gentle and lowly tayo. Agree kayo doon? Naman. Naman. Dapat. Kamakailan nga lang, narinig natin yung sermon galing kay Kuya Efren, dumaloy kay Kuya Efren, di ba? At nagpapaalala siya ng katangian ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig at ilan sa mga katangiang nabanggit niya na mula din naman sa 1 Corinthians 13. Sabi daw, dapat ang pag-ibig, basahin niyo yan. Sabi daw, hindi magaspang. Ang pag-uugali, aray. Hindi magagalitin, aray. Hindi mapagtanim na sama ng loob sa kapwa. Yan yung mga nabanggit ni Kuya Efren noong time na nag-sermon siya. Hindi ko makakalimutan yun. Kung kaya't, kapag ang isang Kristiyano daw, sabi daw, kapag yung isang Kristiyano nagagalit, aba, hindi yan nagpapatunay sa kanyang pinaniniwalaan. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala tayo, dapat gentle and lowly tayo, dapat di tayo magagalitin, dapat hindi magaspang ugaling natin. Kaya pagka nagagalit tayo, hindi daw natin pinatutunayan yung mga beliefs natin. So, maniwala naman kayo dito minsan. Kasi mababasa din natin sa unang kabanata sa James, Santiago, chapter 1, verse 20. Ito, basahin niyo to. The anger of man does not produce the righteousness of God. John 1:20. Diba? Niwala kayo dyan? Of course. At syempre, sabi din ni Matthew, ilan lang to sa mga sasabihin ko, pero just to prove my point, sabi din sa Matthew chapter 5, verse 22, anong sabi? Ngunit, sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. In English, yan pa rin yun. Sabi daw, whoever is angry, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Yan yun in English. Okay. Kaya nga po may mga tao na kapag nakakakita na nagagalit yung isang Kristiyano, halimbawa elder o lalo na pastor, ang common judgment, kala ko ba Christian yun? Bakit nagagalit, 'di ba? Gamit pa yung mga syempre yung mga teksto na binanggit natin ngayon, 'di ba? Kung 'yan yung paniniwala natin na hindi Christian-like ang magalit, magkakaroon po tayo ng problema sa text natin today. Kasi dahil di naman talaga natin kakayanin na maipagtanggol o itago yung galit ni Jesus sa kwento na ito. No matter how gentle we see Jesus, Prince of Peace pa nga yan, Lord of Lords, 'di ba? Sa kwentong ito, galit siya. Period. At hindi ordinaryong galit ang kanyang nararamdaman. I actually call it galit na galit, gustong manakit. Bakit? Kumuha ng panghagupit eh.
Galit na galit, gusto manakit. Meron na ba kayo naramdaman na ganong uri ng galit? Yung sa galit nyo, gusto nyo na talagang manakit? Okay. Why? Yun. So, nakita naman natin kanina kung ano yung itsura ni Jesus. Kumuha pa nga siya talaga ng lubid at ng taboy ng mga tindero, pati mga hayop, nadamay pa, ng tataob ng mesa doon, di ba? At nagyayayaw-yaw pa, di ba? Sabi niya pa nga, di ba? Alisin niyo yung mga yan, huwag niyo gawin pala, yung bahay nakakama. Well, alam niyo ba, yung mga naniniwala na hindi kasi minsan lang naman yun. No, actually, hindi lang ito ang unang pagkakataon na nag-iisang pagkakataon na nagalit si Jesus sa Biblia. Alam niyo, meron pang isang kwento na makikita natin sa Bible at ito ay galing kay Marcos. Ayon kay Marcos, there was one time, nagpunta si Jesus sa sinagoga, at doon na abutan niya yung isang taong paralyzed yung isang kamay. Okay, naabutan niya yun doon. Tulad na narinig natin sa mga mensahe, sabi ni Elder Efren na sa bawat pagkakataon na nagkakaroon ng ating Panginoong Jesus na manggamot, ginagawa niya yun. So this event was not different. Ang ginawa talaga niya, ginamot niya yung taong yan. Paralisado, gumaling. Pero alam niyo anong problema sa time na yan? It was Sabbath. Sabbath, araw ng pagpapahinga. Okay? At ayon po sa batas ng Sabbath, ang magpagaling sa ganong araw ay hindi nararapat. Bars. Sabi ng batas ng Sabat, ang magpagaling sa ganong araw ay hindi nararapat. Ngunit, syempre, kahit alam niyo ni Jesus, hindi yun nagpigil sa kanya na magpagaling sa araw na yun. Of course, he cannot contradict his nature to heal. Okay? At tulad ng inaasahan, syempre, si Jesus ay pinaratangan ng hindi marunong sumunod sa kanilang mga nakaugalian. Kung kaya, tinanong sila ni Jesus, sa lahat ng mga nagalit sa ginawa ko, eto tanong ko sa inyo. Okay. Sabi nga, alin ba yung naaayon sa kautusan? Gumawa ng mabuti? O gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Yung magligtas ng buhay? O ang pumatay? Yan yung question niya sa kanila. And so, ano kaya ang sagot ng mga kausap niya? Siyempre, obvious naman kung anong sagot dyan, di ba? Kung kayo tatanungin niya, alam niyo na yung sagot dyan. Pero anong sagot ng mga kausap niya? Hindi sila sumagot. Ayaw nilang madali sa mga sarili nilang mga pinagagagawa. Kaya hindi na lang sila sumagot. Kaya alam nyo kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanila. Dahil alam na nila, nagkatinginan na sila sa mata. Alam nila kung ano pinag-uusapan nila. At dahil ayaw nilang mag-make ng stand, tiningnan lang daw sila ni Jesus. Ano sabi? Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. So that is just to prove my point na hindi lang minsan nagagalit si Jesus. So, going back to the point, mga kapatid, kasalanan ba magalit? Kasalanan ba ang magalit? At ang sagot ay maliwanag na hindi, of course. Kung kasalanan to, magkakaproblema tayo, lalo na kay Jesus, dahil naniniwala tayo na si Jesus ang natatanging tao na nabuhay at namatay na walang kasalanan. At kung sasabihin natin na kasalanan ng magalit, nagkasala na to si Jesus ng ilang ulit. Tama? Alright. So, hindi kasalanan na magalit, mga kapatid. Pero, sabi nga ni Pablo ano sabi ni Pablo sa Ephesians? Sa mga taga-Epeso, sabi niya, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Sabi ni Pablo, ibig sabihin dito, kung magagalit man kayo sa Tagalog, okay? Sabi ni Pablo, na kung magagalit man kayo, dahil malamang alam ni Pablo na hindi talaga natin kayang hindi magalit dahil nilagyan din naman tayo ng Panginoon ng ganong feeling, yung ganong capacity. Sabi daw, iwasan yung kayo magkasala. Huwag niyong hayaan lumubog yung araw, nagalit pa rin kayo. Okay? Maliwanag na maaari tayo magalit na hindi magkakasala. Pero ito yung tanong. Okay? Ito yung magandang tanong. Paano niyo malalaman kung makasalanan na yung galit ninyo? That's a good question, right? Paano nyo malalaman kung makasalanan na pala yung galit na nararamdaman natin? Sabi daw, ayon dito sa teksto na binasa natin kanina, na maituturing na kasalanan ng galit kung ito ay bunsod ng puot sa kapwa. Puot sa kapwa. Sabi daw yan. Basa nyo na yan. Alam nyo kung ano yung puot? Alam nyo kung ano yung puot? Okay? Yun yung galit ka lang sa kapatid mo. Kahit wala naman siyang ginagawang kasalanan sa'yo.
Alam mo, for some reason, ayaw mo lang sa kanya. Yung iritado ka lang sa kanya kahit walang dahilan. Yung he or she may just be irritating the demon inside you. Ano yung ganong feeling? Yung because of that unreasonable anger, marami kang gustong mangyari sa kanya na hindi mabuti. O pag may nangyayari sa kanya hindi mabuti, tuwang-tuwa pa yung puso mo. Yun yung puot. Okay? At aminin man natin na hindi. Okay? Yung mga taong may tanim na puot sa kanilang mga puso, alam nyo ba, madalas, yung pinag-uugatan ng ganong uri ng galit ay saan galing yun? Saan galing yung puot na yun? Sa nakakalasong inggit. Mind you, mga kapatid, kasabay po ng New Testament lectionary natin sa umagang ito ay ang Old Testament reading na naglalaman ng 10 Commandments. Medyo nahirapan ako mag-isip dito. Anong connect ng Old Testament 10 Commandments dito sa galit ni Jesus sa New Testament? Okay. Basic na yung 10 utos na yan, di ba? At wala kayo kahit anong makikita dyan that thou shalt not be angry. At pero pansinin niyo dito sa last 5 commandments na to, ano yung last 5 commandments na yan, di ba? Ang sabi dyan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksing ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa, huwag mong pagnanasa ang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki, mga babae, mga baka, asno, at anumang pag-aari niya. Yan ang laman ng last 5 commandments na yun. At ang masasamang gawain na yan, yung last 5 na yan, ay dulot ng puot sa ating kapwa na maaaring nag-uugat sa inggit na nararamdaman natin sa kanila. Di ba? Galing yan sa galit, kaya ka pumapatay. Kaya ka nagkukomit ng adultery, nainggit ka doon. Kaya man ninanakaw. Nag-agree ba kayo doon? Right? And that's the connection. So, but again, being angry is not a sin. Tigilan nyo na yung pang-judge kapwa ninyo pag nagagalit sila, hindi sila Kristiyano. Okay. Nakadepende lang din ito kung ano yung ginagawa natin sa galit na nararamdaman natin. Hindi kasalanan na magalit, lalo pa kung ang pinagmumula ng galit natin ay yung mga ginagawa ng tao laban sa ating kapwa at laban sa ating Panginoon. Dahil ito din mismo ang mga dahilan ng ikinakagalit ng Panginoong Jesus. At kung naniniwala kayo na si Jesus ay pinadala sa lupa ng ating Panginoong Diyos para magsilbing huwaran at halimbawa sa ating pamumuhay sa mundo ito, yun din dapat ang ating ginagawa, mga kapatid. Having said so, ito ang totoo. Being not angry about the things that make God angry is the sin. Sa katotohanan, kung hindi ka nagagalit sa mga bagay na ikinakagalit ng Diyos, yan ang maliwanag na kasalanan. Okay. Sa panahon ni Jesus, ang Pax Romana, again, ay matagal na nilang isinasapamuhay. People were seriously following that. Walang may nais na bumangga sapagkat alam nila yung kanilang hahantungan, of course. Ngunit para kay Jesus, hindi yan dapat pinangingimian. Sabi nga po ni Tacitus, ewan ko kung tama yung read ko dito, na isang Roman historian, sabi daw niya, yung Roman peace daw yan, siya mismo nagsabi niya, Romano din to, sabi niya, ayon sa kanya, maituturing daw nila yan na they have made a desert and call it peace. Yan yung peace na yan. Gagawa ka ng kaguluhan tapos gusto mong tawagin kapayapaan. Yung kalokohan yan, okay? Hindi ito ang kapayapaan na nais ng Panginoon na maghari sa atin, okay? Hindi kailanman makakapagbigay ng kapayapaan, ng opresyon at pagtanggap na lang sa mga hindi makatarungan na nagaganap sa ating paligid, lalong higit sa ating templo. Kung kaya't hindi nakakapagtaka na ang uri ng kapayapaan na ito ay talagang sinadyang ginulo ni Jesus. It was challenged by Jesus. Magliparan ng mga kalapate kung magliliparan, ngunit ang hindi pagrespeto sa templo ng Panginoon ay hindi pahihintulutan ng ating Panginoong Jesus. Tandaan din natin, mga kapatid, na ang magalit sa mga bagay, okay, na dapat nating kagalitan ay hindi nangangahulugan ng pagiging magagalitin. Kung nagalit ka 1 time, 2 times, hindi ibig sabihin nun na magagalitin ka. Ang magalit ay hindi rin nangangahulugan ng magpagtanim ka ng galit. So, dapat natin tandaan, mga kapatid, na kahit pa ang pag-ibig ay hindi magagalitin, 'di ba? Ay
may kasama kasi yun eh. Dapat hindi tayo nagpipick up lang ng gusto nating gamitin. Ang sabi daw dyan, hindi yan makasarili. Hindi yung uri niyan. Hindi yan natutuwa sa masama. At ang dapat na kinakagalak mo ay ang katotohanan. Kung hindi natin, ito yung challenge ko sa inyo, kung hindi natin pinahihintulutan ng ating sarili na madama yung galit sa mga nagaganap na hindi tama at nakakapagpagalit na mismo sa Panginoon, ay dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Para saan yung pagpipigil na yan? Para sa ating sarili? Para hindi tayo madamay? Para magkaroon ng peking kapayapaan? Kung hindi tayo nagagalit sa mga bagay na ikinakagalit ng Panginoon, baka tayo ang hindi nagsasapamuhay ng ating pinaniniwalaan. Well, kanina sabi natin mga kapatid, okay, balik tayo dito sa temple. We've already talked about anger. Kanina, narinig natin na kung yung palang templo, kung saan nagagalit si Jesus, ay hindi ang unang templo na ginawa ni Solomon. Hindi din yan yung second temple na ni-repair sa panahon nila Nehemiah, di ba, o nila Ezra. Okay? Nagpapaalala ito, mga kapatid, na kung minsan talaga yung templo na lilikha, nataliwas sa kanilang dapat na maging kahalagahan. Madalas, nalilikha ito para magsilbi sa mga tao na naglikha nito. Agree kayo doon? Ngunit ang templo o ang ating iglesia ay dapat na nilikha para maging isang lugar kung saan sasamba ang mga tao, makakapanalangin. Dapat ito yung purpose niyan. Makapagpasalamat sa Diyos, makahingi tayo ng kapatawaran, di ba? Doon tayo matuto, doon tayo nakakapag-offer, doon natin nagagamit yung mga buhay natin para maglingkod sa Panginoon. At kung hindi na yan ang nangyayari sa templo, di ba? Tulad ng sinabi ni Jesus sa kwentong pinagnilayan natin ngayon. Sabi niya, gigibain ng Panginoon ang mga ganyang uri ng templo. At tulad nga na nangyari dyan sa dalawang templo na yan, alam nyo, totoo naman, noong August 70 CE, nagiba po yung Herod's Temple na yan. So, nagkatotoo talaga ang sinabi ng ating Panginoon. Muli, nagpapalala ito mga kapatid na pahihintulutan ng Panginoon na durugin kahit na ang lugar kung saan mismo dapat siya sinasamba ng tao kung hindi na siya doon natatagpuan. So, ayon sa kwento na ating binalikan sa araw na to, matapos daw magalit ni Jesus, tinanong siya ng mga pinunong Hudyo, ano daw tanong sa kanya? Ano daw tanong kay Jesus? Anong himala mapapakita mo para mapatunayan ang mga karapatan kang gawin to? So, sumagot si Jesus. Sabi niya, gibayin yung templo to. Sa loob ng 3 araw, muli ko tong tatayo. So, sabi na, 46 na. Alam niya na yan, di ba? Ngunit ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Maliwanag itong paalala sa bawat isa sa atin na tayo ang templo ng ating Panginoon. The true temple is us. We are God's temple. We are God's church. At kahit pa sino man ang dumurog sa mga templong ito, we can be raised again if the Spirit of God is truly living in us. And if we are God's temple, kung naniniwala kayo na tayo ang templo ng ating Panginoon, then it follows that we are His keepers too. Tayo din ang tagapag-ingat sa mga templong to. Dapat sinisiguro natin na hindi yung ating mga sarili, ang ating iglesia, dapat dito sa samahan natin, sa pagkakapatiran natin, makikita ang presensya ng ating Panginoon. Hindi rin natin dapat pinahihintulutan na nagiging palengke ang lugar na ito kung saan nakagkakapaglamangan sa mga kapwa, kung kailan kita na lang o pera na lang ang naiisip ng mga nangunguna. So napapanahon na rin mga kapatid para pag-isipan natin na kung pinahihintulutan natin mga hindi mabubuting bagay na maganap sa ating templo, then we are not following Jesus at all. We are not following Jesus at all. So sabi natin kanina, nagiba yung temple at 70 AD. Mahirap to, history to, date to. Okay, 70 AD daw, doon daw nagiba ang templo na to. Alam nyo ba mga kapatid, na nasulat ang gospel ni John, okay? Well, sabi nila earliest was 70 AD and it came to its final form during 90 to 110 AD. Na, ewan ko kung masusundan nyo ako dito, but if you would, follow, matagal. Hindi sinusulat niyang kwento na yan while it was happening. Okay.
Ibig sabihin yan, nare-realize nila yung kwentong ito, hindi nila nare-realize habang nagaganap nga yan, kung hindi after na mangyari yan. Pansinin niyo, alam niyo kung English Bible yung babasahin niyo. Look at how this text was written. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up in the temple courts and he found people. Kung kayo nagtuturo at kayo particular sa English, anong ibig sabihin ng mga words na aking hinighlight? They were all in past tense. Past tense. So, ibig sabihin niya, sinusulat yan, earliest 70 years ago pa na nangyari. 70 years ago pa. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? What am I trying to point out here? Okay. Oftentimes, madalas, it is only in hindsight that we see the meaning of an event. Madalas, ano ba yung Tagalog sa hindsight? Yung pag nilingon mo na lang, yung nangyari, tsaka mo naisip, oh, yung pala yung ibig sabihin nun. Well, not unless na propeta tayo at nire-reveal sa'yo ng Panginoon magaganap in the future to warn others, but most often, tayo yung natututo from hindsight. Ganun tayo. Sabi nga po sa verse 22, pansinin niyo yan. Nasabi ko na pala yan. Okay, only in hindsight that we see the meaning of an event. Remember that. Ibig sabihin, kailangan lumipas muna yung mga nangyayari. Minsan matagal na panahon bago natin maunawaan kung ano yung nagaganap. Okay. Sabi sa verse 22. Ano sabi sa verse 22? Kaya't nang siya'y muling nabuhay, tsaka lang naalala ng kanyang mga alagad yung mga pinagsasabi niyang yan, at tsaka lang sila naniwala. Kasama nila si Jesus. Napapanood nila yan. Naririnig nila actual yan. Di pala naniniwala itong mga to. Naintindihan niyo ba yun? It was just later on that they realized, yun pala yun. Yeah. So at that time, nobody believed Jesus. Ako nga, naisip ko, since wala nakakaget sa mga ginagawa niya, malamang, he was misjudged. Maybe he was misunderstood. Malamang, kaya nga napako yan sa krus. Diba? So, have you ever experienced that? Naranasan niyo na ba yan, mga kapatid? Yun, naunawaan niyo lang yung nangyayari kapag tapos na lahat ng mga ganap. Naranasan niyo na ba yan? Yung kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi nyo na-get, saan ba tinatry na ituro sa akin ng Lord ngayon? And so, because you don't understand everything, you become bitter and confused. Bakit? Nangyayari talaga yan kasi meron tayong limited perspective sa mga nagaganap, habang nagaganap ang mga bagay na yun. Minsan, nasasabi natin, samantalang nangyayari nga ang mga nangyayari, ang pangit naman na nagaganap na to. Pero makalipas ang maraming panahon, nagpapasalamat tayo at nangyari yun. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Meron na ba kayong ganong experience sa buhay niyo? That is because, that's what I'm trying to say. Someday you'll look back and understand why it all happened the way it did. And things are not always as they seem. Tandaan natin na no matter how ugly and disappointing the current situation is, we need to remain strong. Bakit? Because things will get better. It only gets better, okay? Sabi nga daw, it might be stormy now. Pero hindi naman pwedeng umulan habang buhay, 'di ba? So, mga kapatid, sa panahon ngayon, kahit nagmura na ang kilo ng baboy, marami pa rin makakapagpa-high blood sa atin. Marami pa rin mga dahilan na makakasalubong natin para ikagalit natin. That's for sure. Okay? At dapat natin alalahanin, talaga naman kasi nilikha tayo ng Diyos na merong ganyan Napanood niyo ba yan? Yung Inside Out? Yung iba't ibang emotions na meron tayo sa loob at lahat ito mahalaga. Nilikha tayo ng Panginoon na may ability to be angry. But if we are to be angry, mga kapatid, let us only be angry with what makes God angry. Kung hindi ninyo napipigilang magalit, sana siguraduhin nyo na yung mga bagay na kinakagalit nyo, yung mga bagay na nakakapagpagalit lang sa Diyos. At hindi dahil sa mga anumang dahilan na meron tayo sa ating mga puso. At just be sure din, mga kapatid, na i-guard natin yung heart natin kapag nagagalit tayo. Siguraduhin natin na hindi tayo magkakasala pag nagagalit tayo. Huwag naman kayong mamukpok, huwag kayong magbasag, huwag kayong magmura, huwag kayong, Pero ito ang ingatan natin, mga kapatid, dito. Let us be careful of this.
Minsan kasi sa dami ng maaaring ikagalit natin, at dahil hindi nga comfortable yung feeling na to, alam natin masama sa presyon natin to, anong ginagawa natin? We just chose not to be angry at all. Ay, huwag niyo lang pansinin yan. Dead man na lang tayong lahat. But you know what? Minsan ko na nasabi sa inyo to, mga kapatid. Read that. Basahin ninyo. Hate is not the opposite of love. Apathy is. If you're teaching about love, hindi yung hate yung problema doon, kundi yung apathy. Ano naman yung apathy na yan? Apathy. Yun yung wakapaki. Apathy. Wapaki. It sounds like, right? Yung wala kang pakialam sa lahat na nangyari sa'yo. Ayoko nang maapektuhan, ayoko nang magalit, di ba? So, ang kapaligtaran ng pag-ibig ay yung pagkawalan ng pakialam. So, remember that our heart should break with what breaks the heart of God. And again, even if we are angry, we should still continue to agree. Kahit nagalit tayo, kailangan natin magkasundo that we are God's temple. Di tayo bibitaw. We are God's temple. Tiyakin natin na nagkakaisa tayo na ang Diyos ang ating sasambahin at paghahariin sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Higit sa lahat, mga kapatid, most importantly, even if we are angry, we have to remain hungry for God's word and revelation. Let us hunger for His righteousness, mga kapatid. Let us look forward to whatever wisdom that He will reveal to us. Kahit di natin naiintindihan ngayon, let us look forward. And to do so, we have to carry on. We have to continue on. We have to keep the faith. And we have to work together as God's beloved children, being His temple and its keeper. Doing all this for God's glory. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastora Sharona. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. Pinakamamahal na kapatid, sa komunyon ng hapunan ng Panginoong Hesukristo ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin. Ating alalahanin ang buong simbahan na binili niya ng Kanyang dugo at sa Kanyang pangalan ay inaanyayahan ang mga ipinanganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Let's be of love.
Para po sa paghahanda sa atin pong komunyon ngayong umaga, hayaan niyo pong basahin ko po ang mga salita ng institusyon na matatagpuan po sa unang Korinto 11:23 hanggang 29. At ganito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa, at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Doc Leo, na-mute po kayo. Laban sa kanyang sarili. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa pagdako mo po sa bawat isa sa amin upang makasama ka sa iyong dulang. Amin nawang Amang inilalapit ang mga simbolo ng tinapay at ng iyong dugo at ng iyong katawan na amin pong kakanin sa umagang ito. Nawa ang iyong pagpapala, ang iyong tunay na pag-ibig ang siya pong lumukob sa mga elementong ito at magpaalala sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig upang ang bawat isa sa amin ay maligtas sa aming kasalanan. Manguna ka nawa sa amin, punuin mo kami ng iyong banal na espiritu at hayaan pong ikaw ang mahayag sa aming gawain sa komunyong ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Gayon din naman po, atin naman ngayong pagsaluhan ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos sa krus para po sa ating mga kasalanan. Tayong lahat po ay magsitungo at tayong pong lahat ay muling magpasalamat sa ating Panginoon. Makapangyarihang Ama, kami po'y nagagalak at kami tunay na nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, sa pagkapako mo sa krus para sa aming kaligtasan, sa aming kasalanan. Ikaw nawa, Ama, ang manguna sa aming mga buhay, at aming pong malaman na ang tunay na Panginoon ay ibinibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Ikaw nawa ang magpuspos sa amin at hayaan mo pong gumalaw ang iyong banal na espiritu sa aming pong pagpapatuloy na paglilingkuran sa iyo sa aming pananambahan at sa aming mga buhay. Manguna ka nawa, Ama, binabalik namin ang kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sabay-sabay po nating awitin ang awit ng paghayo. ay dadako na sa pangwakas na panalangin at tungo po natin ang ating mga ulo at patuloy nating damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Manalangin po tayo.
dakila at maibigin namin Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal at patuloy na pagkalinga mo sa bawat isa. Salamat sa lahat ng kagalakan na aming naranasan. Salamat po, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa iyong salita na aming narinig sa pamamagitan ng anak mo sa katauhan ng aming Pastora Sharon. Nawa po, O Diyos, ay tunay nga na kami ay napagpala sa pagkadinig ng iyong mga salita. Kung kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, na sa pagtatapos ng aming panambahan ngayon ay patuloy naming idinadalangin, O Diyos, ang patuloy na paggabay mo at pag-iingat sa bawat isa. Patuloy mo ngang pangunahan kami hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak. Patuloy na ingatan at samahan mo po sila at ang lahat ng ito ay amin pong itinataas at ipinagpapasalamat kalakip ng aming kapakumbabaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ngayon mga kapatid ay tanggapin po ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. Amen.